Possession ay iba sa control. Maaaring iba ang may possession pero ikaw ang nagpaupa. So ikaw pa rin ang may control kasi sa'yo nagbabayad ng renta. Gaya nung sinabi niya, siya ay may interest doon sa korporasyon na siyang registered owner nung bahay. Ang managing director ng nasabing korporasyon ay ang kanyang misis. So hindi po pwedeng maikaila na meron siyang kinalaman doon sa pagpapaupa sa taong may possession. So hindi depensa o hindi nawawala ang kanyang pananagutan pag sinabi niyang hindi siya ang may possession. So, kung sa konseptong legal dadaanin, hindi siya ang registered owner, pero siya ang beneficial owner o may control. Kasi maraming konsepto pero kung sa lengguwahe ng batas ang papadaanin, tama siya na hindi siya ang registered owner. Pero siya naman ang beneficial owner o ang may control o nakikinabang sa upang ibinabayad ng may hawak nito. So, yung elemento kasi doon ng control. Paano ba kumikilos ang korporasyon sa pamamagitan ng mga tao nito? Diba? At sino ang managing director ng nasabing korporasyon? Misis niya. So, the corporation acts through officers. At dito, ang umaakto, kumakatawan sa kumpanya ay sarili niyang asawa. So, hindi maikakaila. Kailangan tingnan natin siyempre yung tax declaration. Sa tax declaration, may taong nakatakda, sino nagbayad ngayong 2024. Makikita natin doon yun, dahil yun may pangalan ng tao dapat. Yung business registration, ang lahat ng kumpanya na nag-ooperate, tulad yan, mayroong pinapaupahang lupa, ay kumukuha ng business permit dapat for renting properties. So mayroong taong mag-a-apply. Sino yung taong ginagamit? So doon makikita ang control. Pagbabayad ng utilities. Kanino nakapangalan ng mga utilities dyan? Sino nagbabayad ng utilities? So doon makikita ang control o ownership ng isang real property. Mas lalong nagpapakita na connected sila. No, hindi lang basta passive owner, yung tipong may stocks lang ako diyan sa kumpanyang 'yan. Kung hindi active. No, dahil hindi ka magiging miyembro ng homeowners kung hindi ka aktibong bahagi nung samahan. Kaya siya naging officer ay dahil meron siyang interest at meron siyang active role doon sa kumpanyang 'yon. Yeah. Magagamit yun to show na meron siyang habitual physical presence dun sa property. Kontra dun sa sinasabing meron lang akong interest dyan, na tila baga malayo ako dyan at minsan lang ako napunta dyan. So itong mga larawang ito ay magpapakita na merong habitual physical presence. Yan kasi ang mga indikasyon ng residence, o paggamit ng isang tirahan. Okay, yung pananagutan ng isang tao, maraming batayan, maraming maaring paggalingan, administrative, criminal, civil. Dito tingnan muna natin, unang tanong, siya ba ay abogado o nag-abogado dito sa kumpanyang ito at dun sa na-link sa Pogo? Importante yun kasi merong bukod yung pananagutan niya bilang isang abogado. Yun yung administrative liability. Doon naman sa kasong kriminal, harboring a fugitive o pagtulong sa isang taong mayroong ginagawang krimen o nagtatago sa batas ay isa ring krimen. Maaari kang maparusahan either accomplice or accessory na mas mababa ang parusa kaysa sa principal. At kung ang partisipasyon naman niya ay indispensable, hindi magagawa ng akusado ang kanyang krimen kung hindi dahil sa tulong ng taong ito, principal ka rin by indispensable cooperation. So, yun yung criminal liability. Sa civil liability naman, kung mapatunayan na ang bahay na ito ay ginagamit tungo sa isang krimen at ito'y bahagi ng mga yaman na kinuha, produce of products of a crime, ito'y maaaring ma-forfeit, makuha ng gobyerno kung ito'y maililink doon sa krimen. Kaya babalik tayo sa original na question. Nag-abogado ba siya o abogado ba siya nung I think South 99, Lucky South 99? Kasi
doon mag-uugat yung pananagutan niya naman bilang isang apo. Dapat tingnan natin muna doon sa base sa facts na ina-admit niya. Ina-admit niya na sinamahan niya yung officer ng Lucky South 99 para pumunta sa kay Chairman Al Tenco para i-follow up yung license ng Lucky South 99. Ito ang nagpapahiwatig na siya ay nag-aabogado sa Lucky South 99. Siya ay abogado kasi may definition ang practice of law. Paano ba matatawag na ikaw ay nag-aabogado sa isang tao o sa isang entity? Hindi kailangan may kontrata, hindi kailangan may bayad. Basta may ginagawa kang legal service, meron kang ipinapayong legal, nagke-create na ito ng lawyer-client relationship. So ano ba, ang tanong, bakit mo sinamahan itong executive ng Pogo na ito kay Chairman Al Tenco? Anong legal service mo ang kinuha niya? Anong relasyon mo sa kanya? No, ba't mo siya sinamahan kay Chairman Al Tenco? So sa makatwid, nag-aabogado ka para sa kumpanyang kanyang kinakatawa.